Tayo po ay sasangguni at makikibalita sa isa pong eksperto, isang ekonomista. Yan na si Mr. Michael Ricafort, mga kapuso. Nasa linya na po natin. Yun. Mr. Ricafort, magandang umaga po sa inyo, sir. Hello. Morning po. Ay, magandang umaga po, Mr. Melo, at sa inyo po mga taga-subaybay po. Opo. Una namin ko kumustahin. Kahapon kasi yung palitan ng piso natin po, parang humina uli, ano, Mr. Ricafort. Opo. Opo, nagsarap po siya sa yung tinapatan niya lang po yung yung record high na 59.00. Pero yun, narespeto pa naman po kasi last week huling beses natin nakita yan ng Huwebes last week, no. So so far yun, respected pa naman, di naman protektado siya. Opo. Medyo being stabilized there, no? Kasi over the past 2 years, no, we also saw that yung level na yun na natapatan, that was mga late September to early October 2022, no? Opo. Kasi importante po yung stability rin ng exchange rate para ma-stabilize din po yung inflation. Kaya pagka ganyan po yung kasi iba-ibang factors, no? Kasi worldwide, medyo ito kasi si Trump meron siyang proposal ay itaas yung tariff rate o additional na tariff na 10% sa mga produkto galing China at 25% sa lahat ng produkto na ini-import ng Amerika. Parang import tax po yun, no? Galing sa mga produkto from Mexico and Canada. Opo. Kaya ang epekto po nun, siyempre, lumakas po yung dolyar sa buong mundo. Actually, nung naging imminent siguro about a month ago, kasi yung election po sa Amerika, November 5, no? A few days before that, nung naging parang pinapakita sa mga survey na Malakas si Trump. Opo, lumakas po yung dolyar, no? Kasi yun nga po yung pinaprice in ng merkado sa buong mundo na baka protectionist policy, tataas yung US inflation, at kung tataas ang US inflation, siyempre, yung import cost sila tataas. Halimbawa, yung mga produkto galing sa China, no? Kung may mga import sila from China, nagdagdag pa ngayon, magdadagdag ng 10% na additional import tax. Yun po tataas yung pagbili nila ng mga produkto na yun, tataas. So, maaaring maipasa po yun sa ekonomiya. No? Although, ayun po, yung pinangyari po, Mr. Melo, kaya medyo, kasi bottom line po nun, ngayon po kasi nagkakat ng interest rates yung US Central Bank. No? Dahil pagka may pick up po kasi sa US inflation, baka mabawasan po yung mga future rate cuts ng US Central Bank. Parang dito rin sa atin pala sa Pilipinas, parang gumagaya din tayo doon, ano po. Pero Mr. Ricafort, ito pong nangyayari sa ating bansa na mga ingay-ingay, alam niyo naman yan, ingay sa politika. Nakaka-apekto ba yan pati doon sa ating stock market? Well, kahit may kahit paano kasi nagko-combine, meron din po, no, nagko-combine po yung political noises, no, yung local factors, pati rin yung external factors. Pero magkahalo po sila. Talagang mukhang kahapon yung trading may na-incorporate po yung parang announcement ni Trump na yun pagtaas ng tariff rate. Pero yung political noise may kahit paano may rin siya, no? May konting epekto. Pero noong Lunes kasi, umakit ng 1% yung stock market. No? So parang kahit noong weekend lang naman po yung additional na political noise. Although parang it goes to show, parang it's really nothing new kasi since June naman, nandiyan na yan. No? And kasi kumbaga yung ekonomiya natin, as long as when it comes to the effect on the economy, as long as wala namang kumbaga yung patuloy naman yung focus yung kasi as long as wala naman distraction na nangyayari, focus naman when it comes sa focus ng pamahalaan sa kabuhayan, no? Yung sa investment at
kumbaga, yung mga reform measures. In fact, katunayan kahapon, upgrade pa nga po yung outlook ng Pilipinas by S&P, no? Opo. Naging positive yung outlook, no? From stable, meaning to say, Mm-mm. ang credit rating po kasi ng Pilipinas, BBB+. Mm-mm. That's 2 notches above the minimum investment grade, no? Mm-mm. Parang kasi ibig sabihin nun, pag ginawang positive outlook yung Pilipinas, despite yung may political noises, etc. Opo. Kumbaga, economic fundamentals po kasi ng Pilipinas. Yun po Malakas. kasi yung importante. Opo. Malakas. Malakas. Oho. Na-appreciate po ng credit rating agencies Opo. like S&P. Mm-mm. Within 1 to 2 years ay Mm-mm. po yung convention, ibig sabihin nun, pwede pa i-upgrade yung credit rating natin. So, Ang susunod po doon, Oho. A na, A Mm. minus, Ba, or 3 maganda. notches above the minimum Maganda. investment grade. So ang ibig sabihin pala, Mr. Ricafort, hindi po ito pinapansin, hindi po masyado ito. Kasi halimbawa, yung mga nasa stock market na yan, meron tayong tinatawag kasi na mga portfolio lang po yan Hindi yan yung mga foreign direct investment na hindi naman kakagad-agad magpo-pull out kung magulo dito. Sabi nyo nga, walang mga disruption pa tayong nakikita na talagang konkreto. Ano po, Mr. Ricafort? Opo, kasi sa ngayon, kasi sa demokrasya naman, Oho. talagang Nangyayari yan kasama po yan. Oo. Opo, kahit sa mga developed country. Mm. Pero hanggang Hanggang doon lang. Mm. hanggang salita lang Oo. na wala naman talagang, Mm-mm. kumbaga, when it comes to stability, Oo. in terms of economically, Mm-mm. and in terms of politics, Mm-mm. as long as intact naman yung mga yon, Mm-mm. nakakapag nagagampanan ng pamahalaan yung kailangan niyang gawin, Mm-mm. no? Walang Kasi ano, syempre, kumbaga Mr. Ricafort, hindi katulad yun ng merong kudita, di ba? Yung mayroong mga gera, yung mga ganun po. Yun, pwede Opo. sigurong makaapekto po yun. Pero yung mga, ang tawag nyo kanina dyan ay noise lang yan, political noise. Di ba? opo, rhetoric, salita. Opo. Tama po yung mga binanggit ninyo, no? Mhm. Even looking at, kumbaga, yung history, Mhm. looking for, yung over the past 20, 30, 40 years. So, as long as intact naman yung Mhm. yung mga reform measures. Kasi katunayan yung credit rating agencies. Opo. Parang hindi po sila apektado yung mga desisyon po Opo. nila. Kahapon lang po Opo. yun. Opo. Pwede tayo ma-upgrade within 1 to 2 years. Pero Kaya, Mr. Ricafort, yung mga nandito, hindi na siguro maapektuhan yon. Yung mga nakapag-put up na po ng kanilang mga investment dito sa Pilipinas. Pero may isang sinasabi po, isang ekonomista natin, na baka yung mga potential, yung mga papunta rito, yung mga nag-iisip pa lang, baka yan yung mawala ng gana dahil ang gulo dyan sa Pilipinas. Opo. kasi rin po, mas maganda po sana kung wala na yung mga noises, kumbaga, no? Mhm. Mas maganda po yung senaryo na wala. Dahil, siyempre, napipick up din po yan ng international media kahit pa paano. At, kumbaga, may due diligence naman yung mga investments Pero, may konting, siyempre, may due diligence sila, mapapaisip sila, magtatanong sila, Mhm. no? Pero titignan din nila yung realidad. Mhm. Ano ba yan? Parang, ano lang ba yan? Kumbaga, maapektuhan ba yung kabuhayan? Opo. Bago sila mag-invest, yung, halimbawa, yung stability ng Oho. politically. Mhm. Mhm. So, yun, tulad po na sinabi ninyo, Mhm. kung stable naman po, even politically, tapos yung ekonomiya, stable naman, at kasi ang metric ng Pilipinas, kung titingnan na natin mabuti, kahit for the past 20, 30 or so years, regardless, basta naman, nandun yung rule of law, Opo. yung strong institutions of law, Mhm. yun po yung importante. Opo. Ay, number 1 po yun. Doon po talaga nakasalalay yung mga desisyon nila. Kung Opo. nakikita naman po nila na Mhm. yun, nare-respeto naman po yung batas, ang konstitusyon, Mhm. at yung demokrasya in whole. Kasi minsan talagang minsan may may pagka-demokrasya. Opo. Minsan meron talagang hindi pagkakaunawaan yung mga Mhm. yung mga politicians. Pero naman, Mhm. tignan natin yung if you look at our economy, Opo. Matibay. regardless of the politics, tignan niyo yung BPO. Opo. It's a very good example. We're number 2 in the world sa BPO. Mhm. Ay siyempre mga foreign investors yan. After India, we're number 2. Opo. Sa call center, we're number 1. And look at it. Mhm. Past 20 years, it has been earning more than $35 billion
per year. Opo. Ngayon, ang estimate, $39 billion. 20 years ago, Mhm. exactly, Mhm. ano lang po yan, $1 billion. Sabihin niyo po, $1 billion 20 years ago ngayon, magta-$39 billion per year and still growing. Opo. Tapos, ilan po yung nalikhang trabaho ng BPO? Mhm. Ngayon po, 1.8 million jobs. Okay. Eh, Opo. 20 years ago, 100,000 lang po. So, Kasi ang Mhm. proposition po nun, Mhm. kaya sila nag-outsource dito, nakakatipid po sila. It only cost them a fraction of the cost. Opo. Compared to developed countries, ay lalaki yung kita nila kung Mhm. mag-outsource sila dito. Ano ba, the biggest banks in the world, no? Name them, they're all here, no? Kaya nga po napuno yung tignan niyo po yung katulad ng BGC, 25 years ago, Mhm. puro damo lang po doon, napuno, Mhm. no? Kasi nakatulong din po yung mga BPO, pati rin po yung maraming industriya rin, no? At Mhm. saka, ngayon yung growth, Opo. papunta na po sa mga rehiyon, no? Opo. Yun po yung una. Alam mo, sa remittance, Mhm. resilient, we're number 4 in the world. Mhm. That's $40 billion per year. Mhm. After India, Mexico, and China. Mhm. So, ayun po kumbaga, tuloy-tuloy naman po yung mga fundamentals na yan. Opo, Kung tingnan natin yung turismo, Mhm. Mhm. it's earning Sige po. mga $8 billion per year. No? So, the Philippines is one of the fastest growing economy in Mhm. ASEAN, in Asia. Mhm. Parang, kasi maganda po yung demographics din natin. Opo, Kaya po opo. yung tinitignan ng mga foreign investor. No? Opo. Kaya importante po talaga, Mhm. ang pipiliin niyo po, nag-grow po yung ekonomiya natin almost 6%. Opo. Mhm. And among the fastest growing economies, kahit bago po mag-pandemic, Mhm. 2012 to 2019, that's the average growth. Mhm. That's among the fastest among relatively larger countries around the world. Kaya, ibig ko sabihin nun, as Mm-mm. long as nandun po yung environment Mhm. na you can create na conducive Mhm. Mhm. sa both sa local and foreign investment, Mhm. nandun yung rule of law, Mhm. strong institution, Mhm. para kumbaga yung negosyo, Mhm. Sige po. alam yun po yung mga importante, yung mga Opo. reform measures Mhm. in place, yun po yung importante, no? Opo. Kaya Sige po. yung yun po yung kaya tignan niyo po, when it comes to Aha. sales ng mga sasakyan, buong Mhm. mundo, the Mhm. biggest automaker, Mhm. we're number 10 largest in the world ng Pilipinas. Opo. Sige po. So Mr. malakas po yung dito. Opo. Kung innately, Mhm. kung if they want to be part of the action, maganda Mhm. yung demographics natin, Mhm. that 12 largest Mhm. Mhm. population in the world, more than 113 million. Mhm. Tapos, bata yung population, below 25 years old. Mhm. So, tapos kaya mabilis yung economic growth natin Opo. na Sige po. majority na population working age. Kaya, when it comes to the foreign investors, if they want to be part of the action, they have to be here. Pero, kasama rin po yung sa due diligence nila. Opo, Whole sige po. picture. Opo. Yung credit rating agency, Mhm. yung maganto, yung S&P, na decision ng S&P kahapon, nagawing Oo. positive yung outlook, talagang magmamatter Opo. yun. Kasi that's holistic, that's everything. Sige po. Economics, politics, Mhm. demographics. Mhm. So, lahat po yung assess na po yun. Opo. Sige po. Mr. Ricafort, salamat po sa panahon at sa paliwanag. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat din po, Mr. Mela, at sa inyo po mga taga-subaybay. Opo. Magandang umaga po. Thank you po. Michael Ricafort, isa pong ekonomista. Oras! Hinihilingan, walang pinoprotektahan.